Muling nanahimik ang Isla Guimara mula sa panggugulo ni Dario at pagdamay sa mga aswang dagat upang manggambala, kaya't ang mga taga-isla ay muling nagpasalamat kay Marco, ang binatang albularyo. Labis din ang naging pasasalamat ni Elena sa pagdiligtas ng nobyo sa kanya at sa kanyang ama sa kinaharap nilang panganib. Masayang lumipas ang mga araw. Si Marco ay pansamantalang iniwanan ang bahay niya at lumipat sa isla sa tabi ng bahay ng mag-amang Kamanding at Elena. Binigyan siya ni Kamanding ng espasyo kung saan tinulungan din siya nitong maitayo ang isang munting kubo at ipinagamit din sa kanya ang bangka nito. Hindi na rin kasi masyado nakakapangisda si Kamanding dahil madalas nang manakit ang katawan niya. Kaya pinagbubuhusan niya ng atensyon ang mga pananim nilang gulay dahil malaking tulong ito sa kanilang ikabubuhay. Ang kinikita naman ni Marco sa pangingisda ay ibinibigay din niya sa mag-ama. Pamilya na ang turing niya sa mga ito dahil sa pagmamahal niya kay Elena. Tuwing mangingisda, madalas ay magkasabay ang naging magkaibigan ng sina Marco at Arman. Nagpasalamat si Marco dahil kung hindi pinuntahan ni Arman ang tatay niyang mas kilalang albularyo kaysa sa kanya, ay hindi niya makikilala si Elena. Natawa naman si Arman, mas dapat daw na siya ang magpasalamat dahil sa malaking tulong ni Marco sa kanila sa isla. Pero kung hindi raw nakilala ni Elena si Marco, ay baka siya na ang nobyo nito. Biro pa ni Arman. Habang masayang nagkukwentuhan ang dalawa, lingid sa kanila, ay may mga matang lihim na nakamasid, mga matang nangingislap habang nakatitig sa binatang albularyo. Tuwing mangingisda si Marco, ang mahiwagang mga mata ay lagi nang nakamasid sa kanya, mga matang lihim na naakit sa binatang albularyo. Isang gabi, nagising si Marco na may mahinang tinig siyang naririnig. Tila umaawit ang tinig, ngunit hindi niya mawawaan ang awit na yon. Kakatuwa at nagpapasakit ng kanyang ulo. Hanggang sa hindi na niya nakayanan, napasigaw na siya at sa isang iglap ay nawala sa sarili. Marahan siyang tumayo, lumabas ng kubo. Mabagal na humakbang patungo sa dalampasigan habang ang tinig ay patuloy niyang naririnig. Ilang sandali pa at nasa harapan na siya ng isang sirena, ang nagmamay-ari ng mahiwagang tinig. Ngumiti ng makahulugan ang sirena, lumangoy pabalik sa dagat. Si Marco naman ay nagpatuloy sa paglusong. Nakatingin lang sa sirena, tila sinusundan ang paglangoy nito. Ang tubig ay hanggang bewang na ni Marco. Si Elena ay humahango sa pagtakbo, isinisigaw ang pangalan ni Marco. Dire-diretso siya, puno ng kaba nang makitang hanggang dibdib na ng binata ang tubig. At tuloy pa rin ito sa paglusong nang tila wala sa sarili. Binilisan pa ni Elena ang paghabol. Lumangoy din siya ng mabilis. Nang malapit na siya, ay bigla siyang hinampas ng alon. Tila may isip ang alon na pinipigilan siyang makalapit. Subalit hindi niya hinayaan na matangay nito. Nang ibabaw sa kanya ang kaligtasan ng nobyo. Nanlaban siya sa nagngangalit na hampas ng alon. Lumangoy siya pailalim hanggang sa mahawakan niya ang hita ni Marco at dalawa na silang idinuya ng kakilakilabot na alon. Dahil doon ay bumalik sa ulirat si Marco. Nagulat pa siya nang mapagtanto ang senaryo. Mabilis na inalalayan ni Marco sa paglangoy si Elena pabalik sa pampang. Nang makabalik na sila, ay agad silang lumayo sa dagat. Tumayo sila at tumanaw doon. Ani Elena, narinig niya ang pagsigaw ni Marco. Ngunit nang puntahan niya ito sa kubo, ay wala na ito roon. Hinanap niya sa paligid pero hindi niya nakita hanggang sa magpasya siyang pumunta sa tabing dagat dahil naisip niyang baka aswang dagat ang may kagagawan. Kinuwento naman ni Marco ang mahiwagang tinig na narinig niya at siyang nagpawala sa kanya sa sarili. Nagpasalamat siya kay Elena sa pagliligtas nito sa kanya. Takot na takot ang dalaga. Sa palagay niya ay sirena ang may kagagawa niyon at nangangamba siyang nagustuhan ng sirena si Marco dahil maging ang mga alon ay ginamit nito upang mapigilan siya sa pagsagip niya sa nobyo. Inayuna naman ni Marco ang sinabi ng dalaga. Kung ganun daw, ay natitiyak niyang hindi pa rin matatapos ang panganib na dala ng sirena. Kailangan nilang maghanda. Sa tingin niya ay mas malakas ang kapangyarihan ng sirena kaysa mga aswang dagat dahil ang sirena ay may mas mataas na isip at kapangyarihang itim na tulad sa mga mangkukulam. Habang naglalakad papalayo sa dagat ang magnobyo, ay nanlilisik naman ang mga mata ng sirenang nakasunod ng tingin sa kanila. Agad nagsaliksik si Marco ng panlaban sa sirena, pandagdag sa kaalaman niya. Nagpunta siya sa bayan para magtanong-tanong din sa mga kakilala niyang kapwa albularyo. Tapos ay umakyat siya ng bundok para sa mga halamang kakailanganin niya. Habang nasa bundok pa si Marco,
ay nagsimula na ang Serena sa kanyang paghiganti sa naudlot niyang pagkuha sa binatang natipuhan. Muli niyang ginamit ang mahiwagan niyang tinik para akitin hindi lang ang isa kundi ang lahat ng kalalakihan sa isla, kabilang na sina Arman at Kamanding. Wala siyang patawad, pati mga bata, basta lalaki, lahat ay gusto niyang lunurin sa gabing iyon upang maipakita sa binatang albularyo kung gaano kalakas at kabagsik ang kapangyarihan niya. Ang mga lalaki ay nakarinig ng tulad sa narinig ni Marco. Mabuti na lang at nagising si Alena nang bumangon ang kanyang ama. Napigilan niya ito pero hindi niya naibalik sa sariling isip, kaya nagpasya siyang itali ito sa upuan. Tapos ay dumakbo siya sa labas. Nang hilakbot siya na makitang maraming kalalakihan ang mabagal na naglalakad patungo sa dagat. Namataan niya si Arman. Tinawag niya ito pero hindi siya nilingon tulad ng inaasahan niya, kaya naisip niya itong hampasin ng kahoy para mawalan na lang ng malay kaysa manganib. Nagsisigaw si Alena, ginising ang mga kababaihan at naalarma rin sila sa nangyayari. Kanya-kanya sila ng pigil sa mga kamag-anak nila na pumunta sa dagat. Kasabay niyon ang pagkulog at pagkidlat. Pumailan lang ang nakabibinging tinig ng sirena. Ang mga kababaihan ay nagtakipan ng mga tainga nila para kasing mababasag ang eardrum nila sa kakatuwang tinig na yon na umaakit sa mga kalalakihan. Nabigla si Marco pagbalik niya sa isla. Ang mga kalalakihan ay naakit din sa tinig ng sirena tulad ng nangyari sa kanya, habang ang mga kababaihan ay mga nagtakipan ng tainga na tila nasasaktan. Nagmadali siya ng pagkilos. Kinuha sa bag ang mga halamang dinikdik ay inorasyonan na rin niya sa bundok. Nakalagay sa plastic at handa na siyang gamitin iyon. Tumakbo siya patungo sa dagat. Hinamon ang sirena na magpakita sa kanya. Aniya, siya na lang ang kunin at pakawalan mula sa itim na mahika ang mga lalaki sa isla. Ang mga lalaki ay huminto sa paglakad palusong sa tubig. Ang mga nasa tubig na ay huminto rin. Ngunit ang tinik ay nanatili sa hangin. Pero wala na yung bisa kay Marco dahil nabigyan na niya ng proteksyon ng sarili. Namangha siya sa pag-aw ng napakagandang sirena mula sa madilim na alon ng karagatan. Isang perpektong wangis ng babaeng may buntot. Nabahala si Alena nang makita iyon. Pero ayaw niya makagambala sa plano ng nobyo. Nagtitiwala siya rito ng buo. Hinayaan ng sirena na makalapit sa kanya ang binata. Nagniningning ang mga mata niya sa kasiyahan. Ang balak ay dagitin ang lalaki at dalhin sa kailaliman ng dagat upang maging kanyang kabiyak. Nang makalapit na si Marco, ay ayakapin na sana siya ng sirena. Subalit ang katas ng mga dahon na may orasyon ay agad niyang isinubo sa nakangangang bibig nito na patuloy sa pag-awit. Bigla itong natikilan. Ang sirena ay tila maduduwal. Ang kaakit-akit na tinig ay nagmistulang tinig ng halimaw na bumasag sa nakakakilabot na gabi. Para itong laso na mabilis kumalat sa katawan niya. Humingi ng tawad si Marco sa binibining sirena. Sinabi niya rito na ang lason ay hindi kikitil sa buhay nito. Sa halip ay aalisin lang nito ang tinig niyang kaakit-akit. Ang tinig na may dalang panganib sa mga nakakarinig nito. Inutusan niya ang sirenang bumalik na sa kailaliman ng dagat at huwag nang maling aahon kung ayaw nitong maharap muli sa panganib. Sa susunod daw ay hindi na niya ito paliligtasin. Hawak ang sariling leeg ay nagmamadaling lumangoy ang sirena pailalim at palayo sa Isla Guimara. Pasalamat ang mga taga-isla dahil walang namatay isa man sa mga lalaking inakit ng sirena. Nagbiro pa si Arman na sana raw ay hindi na siya iniligtas ni Marco. Total naman daw ay maganda at sexy ang sirenang yon. Saka hindi naman daw naglalayo ang mukha nila ni Marco. Lamang lang daw ng isang paligo sa kanya ang binatang albularyo. Nagtawanan na lang sila. May hiniling din si Arman sa kaibigan. Gusto niya na turuan din siya nito sa gawain ng isang albularyo. Tumango ang binata at nangakong tuturuan siya. Hinanap ni Marco si Alena. Nakita niya itong nakaupo sa duyan at nakatingin sa nagliliwanag na buwan. Nilapitan niya at tinanong kung hindi ba ito nagselo sa sirena. Umiling si Alena at sinabing mahal niya ang binata, kaya anumang pasya nito pagdating sa kanilang pag-ibig ay irerespeto niya. Hinawakan naman ni Marco ang kamay ng nobya at sinabing kung tunay talaga ang pagmamahal nito sa kanya, handa rin dapat itong pakasalan siya. Nagulat si Alena. Gulat na sinabayan ng matamis na pagngiti. Napakabilis man daw ni Marco ay hindi na siya magpapakipot pa. Magpapakasal siya rito kahit sa ang simbahan. Natuwa si Marco at niyakap ang dalaga. Sinabi ni Alena na alam niyang marami pa silang pagdaraanan ng nobyo, ngunit hindi siya nangangamba
hanggat may pag-ibig silang kinakapitan. Nangako naman si Marco na gagawin niya ang lahat para mapasaya at maprotektahan ang pinakamamahal niyang si Alena.